kabataan. Nawala yung presenter. Dali lang po at nakalimutang i-ready. Ito ba yung bago? Ay, salamat. At meron na tayong bagong presenter. Kala ko hindi naka-ready. Palakpakan muna nga po natin si Lord. Sige po, tayo muli ay mag-aaral. Pagpapatuloy natin yung ating pinagtitibay na mensahe ng Panginoon sa mga tema na ibinibigay niya bawat buwan. At siyempre sa buong taon, ito yung nilalakaran natin. Yung bawat theme na dinadaanan natin nakapailalim sa ating annual theme na Enlarge Our Territory. Halata, di ba? Dumadami na tayo. Katulad nga yan, may dalawang bagong bata akong nakita dito sa youth, hindi ko napansin kung may bago. Amen? At bilang batang iglesia, mga bata rin yung dinadala ng Panginoon sa atin. At alam ko, gagamitin ng Panginoon ng mga batang yan para yung kanilang buong pamilya ay makaranas ng kaligtasan ng Panginoon dahil pangako ng Panginoon. Pag may isang nanampalataya sa bawat pamilya, tatangayin mo yung kanyang buong pamilya. You and your household shall be saved. Kaya malaki ang responsibilidad mga unang nakakilala sa Panginoon. Bakit? Sila yung unang mananalangin, sila yung maghahanap ng mga oportunidad para makapagbahagi. Amen? Sino ba dito yung naunang mananampalataya? O di ba, tangay mo na yung buong pamilya. Nahiya kang magtaas si Sister Lisa. Hindi ka ba sigurado? Pero tandaan ninyo, may kaparaanan ng Panginoon. Katulad ng inawit natin, siya talaga ang author of salvation. Pero, may gagawin ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano. Hindi, meron tayong katulad nung huli, may pananagutan tayo. May pananagutan tayo sa mga mahal natin sa buhay. May pananagutan tayo sa Diyos na maghayag ng kanyang ebanghelyo. Amen? At yung ilang linggo na lang, 2 Sundays na lang, matatapos na natin yung ating theme, Jesus. At yung letter M, ito yung tinatalakay natin ngayong November. At iyan ay Mission Active Church. Ang buhay natin ay may purpose. Hindi ka niligtas ng Diyos para lang masabing ligtas ka. Hindi ka niligtas ng Diyos para sa sarili mo lang. Niligtas tayong lahat ng Diyos dahil meron siyang layunin sa ating mga buhay at meron tayong
misyon na personal, ibig sabihin, pang sarili mong misyon. At meron tayong misyon na bilang isang iglesia, bilang isang katawan ni Kristo. At ngayong umaga, paglalalimin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Romans 10, verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Iyan ay patanong at iyan din ay nasa atin ang kasagutan. Kaya sabi lang ni Apostol Pablo, maraming hindi nakakarinig, maraming walang sinasamba, at maraming hindi nakakaalam patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa Tagalog, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Tama naman, tumatawag ka kung kanino ka nananampalataya. Noong araw, una ako nagdadasal kay Virgin Mary. Amen? Pero hindi pa na dapat ganun. Siya'y kapareho ko lang palang mananampalataya. Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Dapat marinig ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At hindi yan maririnig, katulad ng susunod, hindi yan maririnig kung walang magsasalita at walang mangangaral. Hindi pwedeng manahimik lang tayo. Binigyan tayo ng Ebanghelyo na dapat ipahayag, dapat ikalat, at dapat marinig lahat ng kaluluwa na tatawagin ng Panginoon. Amen? Kaya tungkulin natin yan. Tungkulin natin lahat na gawin. Hanapin yung mga taong sinasabi dyan, hindi sumasampalataya, hindi alam, walang napakinggan tungkol sa Panginoong Hesus at ang kanyang mabuting balita, at hindi nakarinig ng mga pangangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ang title natin, The Mission of Christ Delegated. Utos kasi yung binasa natin kanina sa Romans 10:14. Ang misyon ni Kristo na itinilaga. Amen? Kasi physically wala na dito ang Panginoong Jesus. Pero bago siya bumalik sa langit, nag-iwan siya ng utos. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At iyan ay malinaw na sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay itinalaga, ipinasa sa atin, sa bawat henerasyon, dapat na ipapasa ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Dapat na ipapasa yung pagkakaroon ng pananampalataya sa tunay na tagapagligtas, sa tunay na Diyos. Amen? Madalas pagkausap ko yung mga ganyang bata, tinatanong ko, do you know who Jesus is? Medyo English speaking po yung mga bata dito. Pasagot lang yan si Hana, yes, I know. Pero pag tinanong, what do you know about Him? Hindi na niya kaya ipaliwanag. Siyempre, what do you expect sa isang 3 taong gulang? Amen? Pero dahil tinatamnan yan tuwing linggo o araw-araw, nakakatatlong Bible study po yung bata yan. Kaya accelerated yan pagdating ng araw, maaga yung magiging youth pastor. Amen? Pero yung 3 Bible study, pareho kami 3 Bible study ang ina-attenan. Amen? So meron tayong may ipinasa sa atin ang Panginoong Jesus na misyon.
Sabi nga, ito'y atas. Ito ay, dahil wala na siya dito, ang gagawa na niyan ay yung kanyang mga inutusan, yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga anak. Amen? At para maunawaan natin, ano ba yung misyon na itinalaga ng Panginoong Yesus? At paano ba natin yan gagawin? Titingnan natin ngayon, paano ba nag-misyon ang Panginoong Yesus? At kukunin natin yan sa isang sa isang chapter sa Book of Luke. Sabihin yung first four books ng New Testament, ang tawag dyan ay Gospels. Amen? Ebanghelyo. Kasi naglalaman, pag sinabing Ebanghelyo, naglalaman yan patungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Amen? Diyan itinala kung ano yung ginawa niya noong panahon na pumunta siya dito sa lupa para mag-mission at tapusin yung mission na yun. Amen? So, titingnan natin ngayon, sabi dito, dahil tayo delegated, sabi dito sa Acts 13 verse 47, "For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Amen? Tayo ay itinalagang mga ilaw. We are the light of the world. Dala natin yung ilaw ng Panginoong Yesus at dapat yung ilaw na yan makatanglaw sa mga nasa kadiliman. Hindi hahayaan ng Panginoon na hindi mapuntahan o hindi makarinig yung kahit sa pinakadulo, kahit sa pinakaliblib na lugar na hindi makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Kasi hanggang hindi nangyayari yan, na marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi babalik ang ating Lord. Amen? Hindi siya babalik kasi lahat bibigyan ng pagkakataon na marinig yung kanyang mabuting balita. Sa Tagalog, ganito ang inutos sa amin ng Panginoon, inilagay kitang liwanag sa mga hintil. Muli, paalala lang, sa Biblia, dalawa lang klase ng tao. Yung mga Hudyo at mga Hintil. Pag sinabing Hudyo, ito yung kasama sa bayan ng Israel. Yung mga Hintil, madali lang, hindi Hudyo. Diba? Ang differentiation. Hindi kasama sa bayan ng Israel. Pagdating sa kasalukuyan nating panahon, dalawa lang klase rin ang tao. Una, mananampalataya o anak ng Diyos. Pangalawa, hindi mananampalataya at hindi anak ng Diyos. Dalawa lang klase. Hindi tinitingnan ang estado mo, hindi tinitingnan ang naabot mo, ang tinitingnan ano ang relasyon mo. May relasyon ka ba sa Diyos o wala? Para malinaw sa atin kung paano natin gagawin yung pagmimisyon, tingnan natin paano ba nagmisyon ang Panginoong Jesus, the Jesus way of mission. Ang paraan ng misyon ni Jesus. At basahin nyo yung kabuuan ng Luke chapter 4. Pero ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung verses 14 to 19. Kasi mula 14 to 43, naglilibot na ang Panginoong Jesucristo. At bago yung chapter 9, yung mula 1 to 13, saan siya galing? Ito yung simula ng pagmimisyon niya. Saan siya galing? Galing siya sa 40 days fasting. Amen? 40 days siyang nag-ayuno at nalalangin. At doon,
sinubukan ni Satanas yung kanyang siya bilang tao, sinubukan siya. Tiningnan kung handa na siya para sa misyon. Amen? Pero mo, 40 days kang, kumbaga, ikaw lang at ang Diyos. At wala kang, walang kain. Pero baka may tulog at may inom. Amen? Hindi ko alam kung mapapatutuhanan na may nakagawa na 40 days na fasting. Pero may nagsasabi na meron yung mga missionaries. Amen? Minsan, pag talagang hindi ka handa sa fasting, dadayain mo. Amen? Katulad na lang pag nagtawag tayo ng prayer and fasting, 2 minutes lang ang i-skip. Pero hindi nakayanan na i-skip yung breakfast. Amen? Dadating naka-breakfast na. Ang in-skip lang niya yung tanghalian. Amen? Kung iyon lang ang kaya niya, pwede naman. Bakit hindi? Pero ikaw at ang Diyos, kumbaga, ito ay sasabihin mo sa Lord. Lord, ito pa lang ang kaya kong fasting. Ito lang muna at sasanayin ko yung aking sarili. Pero may iba, talagang fasting. Kasi walang kakainin. Amen? Yun yung kung fasting ka na rin lang dahil talagang wala kayong pagkain, i-offer mo sa Lord. Amen? Lord, talagang walang-wala po. Wala nang lulutuin, wala nang pangbili. Pero fasting po kami ngayon at kaming pamilya ay mananalangin lang sa buong araw na ito. Pwede. Pwedeng gawin ng isang family. Muli, galing siya sa 40 days prayer and fasting. At pagdating sa 14, ano ang ginawa niya? Babasahin lang natin ng mabilis, yung 14 to 19. Basahin ko lang ng tuloy-tuloy yung English version, pero sa Filipino, sabay-sabay nating basahin. Amen? 14:15, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. 15, he was teaching in their synagogues, and everyone praised him. 16, he went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went to the synagogue, as was his custom. He stood up to read. 17, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. Ito pong si Isaiah ay propeta. Siya ay sumulat ng mga bagay na mangyayari pa lamang. Nasa Old Testament, pero mangyayari pa lamang doon sa New Testament. Anong nakasulat doon? Verse 18, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. So tandaan nyo yung mga ibang kulay na na-highlight dyan. Yan yung ating mga pointers. Amen? Sa Tagalog, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Si Jesus at taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na pabalita sa mga karatig bayan tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat.
16, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakagulian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaakit at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Sabi nga sa ating inawit kanina, yung balik-balikan niyo yung awit na yung mighty to save. Sabi doon, everyone needs compassion. Everyone needs forgiveness. Ito yung mga taong kailangan hanapin natin. Amen? Saan tayo magmi-mission? Ito yung isa-isa nating hahanapin. Sa isang panahon ng buhay natin, nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, kasama tayo, pabilang tayo sa mga tao na yan. Amen? Naramdaman mo ba yung pangailangan mo katulad ng mga binanggit dito sa mga talata sa verse 18? Sino ka dyan dati? Lahat ba? O isa lang? Ako naniniwala na lahat yan ay ganyan ka noong hindi ka pa iniligtas ng Panginoon. Amen? Kaya balikan natin. Kakatawa, di ba, nung nagbukas ang Panginoong Jesus, alam na niya kung ano yung kanyang babasahin. Madalas ang scroll, nakakita na ba kayo yung binubuksan na gano'n na mahaba, yung sinusulat? Yung panahon ng mga hari, gano'n sila nagsusulat. Ngayon, iba na yung pagsusulat kasi iba na yung ating materyales na ginagamit. So muli, paano nga ba nag-mission ng Panginoon? At paano natin ito gagamitin gabay sa ating pagmimisyon? Una, go back to your native land. Bumalik sa bayang kinalakhan. Amen? Dapat may loyalty tayo sa bayang ating pinagmulan. Amen? Kahit sa merkado laging baha, babalik at babalik yung puso mo doon. Sabi nga malapit sa puso mo yung lugar na yun. Bakit? Doon ka nagkaisip, doon ka lumaki, kahit medyo konti lang yung inilaki ko. Diba? Doon ka nagkaroon ng maraming experiences, mga karanasan ng pagiging bata, karanasan hanggang sa paglaki mo. Ang Panginoong Jesus gano'n ang ginawa. Bagamat hindi siya tinanggap ng karamihan ng kanyang mga kababayan, piruin mo, yung unang pagmimisyon niya, bumalik siya. Saan yung kanyang bayan? Kababasa lang natin kanina. Sa Nazaret. Sa Bethlehem siya pinanganak, pero sa Nazaret siya lumaki at nagkaisip. Hanggang 30 years old. Amen? Sino yung mga 30 years old na? Yung first 30 lang. Sino yung sa first 30?
Aminin. Ayaw magtaas. Nakikita kayo ni Lord. Sino yung nasa verse 30? Taas na. Ay, pag nasa verse 30, pasok ka na doon. Oh, nasa verse 30. Yung nakadalawang 30 na. Nakadalawang 30 na. Yung Lord, 30 years old siya. Di ba? Ang haba ng hinintay. Ipapanganak pa lang siya, alam na niya kung ano yung kanyang mission, kung ano yung kanyang gagawin. Pero yung takdang panahon, yung sinabi, God's favor, dumating nung 30 years old siya. Doon nagsimula yung kanyang mission. Yung mga lumakad na ng 30 at lumagpas na ng 30, dapat na magsimula ang inyong mga misyon. Amen? Amen? Panawagan ng Lord. Diba? Mahal na yung kanyang mga kababayan. Doon siya unang nag-mission. Ano ang sabi ng, balikan lang natin yung verse na binasa kanina. Ito yung nasa verse 16. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read. Ibig sabihin, as was his custom. Kahit hindi pa siya 30, pumupunta siya doon sa synagogue. Maaring nakikinig doon sa mga nangangaral doon. Pero ito yung pagkakataon na tumayo siya sa pulpito at nangaral. Amen? Kasi iyon nga yung tamang panahon. Ito yung itinalaga na pagsisimula ng kanyang pangangaral at paghahayag ng kabutihan ng Panginoong Diyos Ama. Sa Tagalog, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At di ba napansin nyo, inabot na sa kanya yung scroll, yung kasulatan. Maski yung mag-abot sa kanya ng kasulatan, alam na iyon yung pagkakataon natatayo ang Messiah. Amen? Kasi kung baka iba yun, anong ginagawa mo dyan? Wala kang karapatang tumayo dyan. Hindi ka naman pariseo. Hindi ka naman itinalagang pari. Kasi yung mga Parisi, sila yung mga namumuno kasi sa kanilang bahay-sambahan. Amen? At ano yung araw ng pamamahinga? Kailang araw yan? Ano ba yung araw ng pamamahinga nyo? Lunes hanggang Linggo? Pag sinabing araw ng pamamahinga, iyan ay Sabbath day o araw ng pagsamba. At iyan yung tinatawag nating linggo. Kasi ang utos ng Diyos mula Lunes noong ginawa niya ang nalikhain niya yung mundo, 6 days, at sa yung ika-7th day, siya ay namahinga. At idiniklara yun na araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, mamamahinga ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Diba? Kaya tuwing tayo sumasamba, nararanasan niyo ba na kayo ay nakakaranas ng kapahingahan? Lumalakas muli ang inyong espiritu dahil iyon ang pagtatalaga ng Panginoon. So, hindi na kayo mag-iisip, saan ba ako magsisimula sa misyon? Pwede sa kapitbahay niyo, sa tahanang kinalakhan niyo, sa pamilya niyo.
Amen? Kasi kung mahal natin sila, dapat ipaalam natin sa kanila yung ebanghelyo, yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Para sa pangalawa, anong sabi doon? Go to the poor. Pumunta sa mga mahihirap. Iyan ba yung mga squatter? Iyan ba yung mga walang makain? Iyan ba yung, ano yan, dako palad ba yun? Salat sa mga bagay na material? Pwede. At, pero yung mas malalim na kahulugan niyan, sino yung mga poor? Sila yung walang alam sa katotohanan. Hindi alam yung salita ng Diyos. Hindi alam ang laman ng Biblia. Nakakalungkot kasi nga doon sa laro pick. Nanonood pa kayo noon sa It's Showtime? Napakadali ng tanong. Pero madali lang pala yun sa taong exposed sa ganong bagay. Ang tanong lang sa kanya, tungkol sa Bible, ang tanong, ano yung unang aklat sa Biblia? Sad to say, hindi niya nasagot. Ano ang unang aklat sa Biblia? Amen. Palakpakan natin at lahat kayo ay lahat kayo ay mananalo pag naitanong ulit yun. Amen? Sabi ko, Lord, nakakalungkot. Pero anong pinapakita doon? Nung narinig ko yun, Lord, nakakalungkot. Maraming walang alam sa salita mo. Maraming hindi nagbabasa ng Biblia. Amen? Nung hindi pa kayo mananampalataya, nagbabasa ba kayo ng Biblia? May Biblia ba kayo sa bahay? Aminin. Meron, pero hindi nagbabasa. O hinihintay mo na lang kung ano yung babasahin doon sa dati mong sinasambahan. Diba? Nasaan yung mga poor na yan? Yung panahon nila ng Panginoong Jesus, sila yung mga handicap, mga namamalimos. Hindi nila alam, madalas nasa simbahan yan. Nasa mga temple yan tuwing linggo. Bakit nandun sila? Doon maraming tao pag linggo. Doon maraming mag-aabot ng barya. Amen? At linggo-linggo yan, nakikita ng mga pumupunta para sumamba. Amen? Pero, hindi sila makapag-minister sa mga tao na yun. Hindi lang pinapansin. Hindi lang nilalayuan pa nga. Amen? Ito yung mga tao na hindi nila alam, pwede pala silang mawala sa ganong sitwasyon. Meron bang mahirap na gustong manatiling mahirap lang? Meron. Alam nyo bang may tinatawag ng mga professional beggars? Ganun na, mga professional beggars. Na mas ayaw na magtrabaho ng regular na trabaho dahil naranasan nila mas malaki yung kinikita nila sa pamamalimos. Amen? Kaya mas maganda yung tumulong sa tamang kaparaanan, yung tamang channel. Amen? Hindi yung hindi mo alam kung sino yung totoong pulubi at sino yung hindi. Kasi kayo naman, madalas kayong mag-Facebook. Ako na may paminsan-minsan lang na pagkota na, parang may isang na-share, hindi ko alam kung nakunan siya o scripted yung story, nakasaklay, pipilay-pilay, nakaupo doon sa ano. Tapos nung hapon na, tumayo na,
hawak na lang yung saklay at sasayaw-sayaw pa doon sa kalsada. Napanood nyo ba yun? O tama, uuwi na at masaya na siya dahil na kinita na niya yung tamang pangailangan niya sa araw na yun. Amen? So, yung mga poor dito, yung sabi nga ay salat sa kaalaman, sa katotohanan patungkol sa Diyos at sa salita ng Diyos. Babalik-balikan natin yung Luke 4:18. Ito ay nakalagay sa part A. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Lahat ba tayo may Espiritu ng Diyos? Meron ba? Yung iba hindi nag-amen. Hindi sigurado. Noong manampalataya ka sa Panginoon, na pinanahanan ka na ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes into you. Mananahan sa iyo. At sa buhay pananampalataya mo, mararamdaman mo yan. Iyan yung mag-uudyok sa iyo na iniisip mong gumawa ng mali, pero hindi mo itutuloy dahil sinabihan ka niya, kasalanan niya, huwag mo lang gawin. Amen? Wala si Jessie pero may pumalit. So, yung poor, yung pagiging poor dito, poor in the spirit. Walang laman yung kanyang espiritu. Wala siyang alam sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Wala siyang alam patungkol sa Panginoon. Amen? Pangalawa, pangatlo na pala. Go to the blind. Pumunta sa mga bulag. Sino ba yung mga bulag? Siyempre, pupuntahan mo kasi hindi naman niya pakalat-kalat. Pero yung iba, namamalimos. Tama. Pero may mga bulag na meron silang lugar kung saan tinuturuan silang magmasahe. Amen? Nakapagpamasahe na ba kayo doon sa mga, meron silang pwesto. Ha? O sa South daw meron. Sa Robinsons daw meron. Minsan na ano lang sila sa malalaking establishment, sa mga open market, meron silang pwesto. Yung iba tumutugtog, kumakanta, yung iba nag-o-offer ng ano, may asosasyon na sila. May mga grupo na sila, kung hindi kayo aware. Kasi nakita ko to sa sa Tiendesitas, sa may C5. Minsan lang ako nagawiro, hindi ako madala. Isang lugar, at saka sa Greenbelt yata. Ano sila, may lugar sila doon, nakaupo, kumakanta, tumutugtog. At yung iba, nag-o-offer ng masahe. At meron silang box din, donation box. Amen? Sabi nga, kailangan nilang lumaban sa buhay. Pero yung ibang mga bulag, hindi lumalabas ng bahay, kaya kailangan mong puntahan. Amen? Pero ano yung spiritual, mas malalim na kahulugan nito? Sila yung bulag sa katotohanan o mali yung alam nila patungkol sa Diyos. Mali yung sinasamba nilang Panginoon. Buong-buo sa puso nila, yung ginagawa nilang pagsamba at paglilingkod, pero hindi nila alam na sila ay nasa mali. Amen? Ito dati si Apostol Pablo. Pinapatay pa niya yung mga tunay ng mananampalataya dahil sa pag-aakala
na siya ay nasa tama. Amen? Pero bumaligtad ang buhay niya nung magpakilala sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Amen? Iyan yung mga dapat nating hanapin. Yung totoo, hindi nila alam na sila'y bulag. Hindi nila alam na sila'y nasa mali. Kaya kailangan may magpaalam sa kanila na sila ay nasa mali. Sayang naman yung effort na binibigay niya tuwing sumasamba siya sa kanyang inaakalang totoong Diyos. Sayang naman yung paglilingkod na ginagawa niya sa inaakala niyang Diyos na pinaglilingkuran niya ay hindi pala totoong Diyos. Amen? Hanapin natin yung mga tao ito. At minsan, nasa loob yan ng inyong mga tahanan o nasa kalapit nyo lang yan. Amen? Magbigay tayo ng oras para sa kanila. Minsan, simpleng kwentuhan lang na mauuwi. Hihintayin mo lang na udyukan ka ng banal na spirito, ipasok mo yung Word of God. Bibigyan at bibigyan ka ng Panginoon ng Word of God. Amen? Kaya minsan, pag January, ano nangyayari? Birthday ko. Pag January, anong meron sa Quiapo? May Nazareno. May translasyon na nagpapakamatay sumunod, aakyat, buwis buhay, para lang makapunas doon sa Nazareno. Amen? Pero hindi nila alam na mali yung kanilang ginagawa. Amen? Na masasayang pala yung pagiging deboto nila. Dapat maging deboto sila ng Panginoong Hesukristo na hindi rebulto. Amen? Hindi siya mananahan sa mga rebulto. Hindi siya pwedeng manahan sa mga imahe na gawa ng tao. At yun yung masasabi natin na bulag sa katotohanan. At hindi nila alam na sila ay nabubulagan. Amen? Yung iba nagbubulag-bulagan lang. Iba yung hindi alam na bulag sa katotohanan. Iba naman yung nagbubulag-bulagan. Narinig na, pero hindi niya kayang tanggapin. Amen? Dahil hindi pa inaayos ng Lord yung kanyang puso. Sabi nga ang Diyos, ang author of salvation at ang Diyos din ang magbibigay ng pananampalataya. Hindi pa lang dumarating yung pagbubukas sa katotohanan at yung tunay na pananampalataya na manggagaling pa rin sa ating Diyos. Kaya dapat yun yung isinasama natin sa panalangin. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ito ay 18C. And recovery of sight for the blind. At sa mga bulag na sila'y makakita. Ibig sabihin, ito yung makita at maunawaan yung katotohanan patungkol sa kaligtasang ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Mabilis ba? Kasi konti lang babasahin natin ngayon. Malinaw ba? Hanapin natin yung mga bulag. Kasi yun yung kailangan makakita. Yung nagbubulag-bulagan, ipanalangin natin. Kasi narinig na nila yung salita ng Diyos. Kailangan lamang mabuksan sila sa pananampalataya. Pang-apat, go to the prisoners. Pumunta sa mga bilanggo. Ano sila? Hindi lahat ng nasa kulungan. Ha? Ano nga ang kasabihan? Hindi lahat ng nasa kulungan ay may kasalanan. Pero marami din na may kasalanan. At hindi lahat ng malaya ay
walang kasalanan. Amen? Saan tayo pinapalaya? Sa kasalanan. Tayo ay bigkis ng kasalanan. Kaya nga yung awit, na alam ko kinuha rin yun sa aklat ng Romans. Gusto niyang gawin yung nais pagawa ng Diyos, pero hindi niya magawa. Dahil yung kasalanan na nabubuhay sa Kanya, ang pumipigil para gawin niya yung nais ng Panginoon. Kung kukunin natin, di ba may isang awit, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung sino kumanta no. Si Andrew iba, pero sabi nga, pag inire-relate mo sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng sense, nagkakaroon ng, ano may sense sa Tagalog? Ng kabuluhan. Sorry po. Kailangan nandyan si Pastor Rosie. Nagkakaroon ng sense. Marami gustong bumait, pero hindi magawa. Marami gustong tumalikod sa kasalanan, pero hindi magawa. Saan ito bilanggo? Sa buhay na layo sa Diyos. Marami yan na nakakulong sila'y nakakulong sa buhay na sarili nilang gawa. Amen? At ano ang kalat ngayon? Yung immoralidad, hindi makaalis sa buhay na yun. Minsan naririnig mo, parang palasak na. Siyempre, lunchtime, nanonood kasi ako ng It's Showtime. May isang, parang siya yung nanalo. Meron siyang 5 anak. At yung 5 anak na yon, iba-iba ang ama. Saan siya bilanggo? Ako, Lord, sabi ko, hindi na siya nadala. Hindi na siya nadala. Pero, parang pinanggap na lang niya na iyon yung, iyon yung buhay niya. Amen? Marami ganon. Na nakakulong sila, bilanggo sila ng sitwasyon na hindi na nila kayang lumabas. Anong kailangan ng mga taong ito? Mapalaya sila sa bigkis, sa tali ng kasalanan. O yung kaisipan na ipinupulupot ng kaaway na hindi ka na makakaalis dyan, ganyan ka na lang, hanggang dyan ka na lang. Amen? Kailangan nila, syempre, word of God pa rin. Sabi nga, you will know the truth, and the truth shall set you free. Yan ay nasusulat sa aklat ng Juan. Malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Malalaman mo ang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus, at pag nakilala mo, sabi nga ng Lord, di ba John 4:6, I am the way, the truth, and the life. Pag nakilala mo yung Panginoong Jesus, lalaya ka kung ano man ang tumatali sa iyo, kung saan ka man nakabilanggo. Amen? Ano ang dati, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Siguro, inalaw ng Panginoon para magamit kong halimbawa. Nabilanggo ako sa inilagay ko sa aking kaisipan na ako'y isang ampon. At dahil ako'y ampon, lahat ng ginagawa ng magulang ko, ng mga kapatid ko, binibigyan ko ng ibang interpretasyon. Na hindi ako mahal, na hindi ako paborito, na lahat ng nagiging gamit ko ay hand-me-downs. Yung hindi ka magkakaroon ng bagong damit, bagong sapatos, ay hindi pwede yung sapatos pala kasi hindi ko pwedeng manahin yung sapatos nila dahil maliit ang aking mga paa.
Amen? Matagal ako nabilanggo doon sa ganong kaisipan na nagkakaroon ako ng damdamin na hindi ako mahal ng mga magulang ko, inaapi ako ng mga kapatid ko kahit hindi naman. Kasi 'di ba, 'pag bunso ka, bawal na hindi ka sumunod sa utos. 8 yung puwedeng mag-utos sa akin dahil ako'y pang-siyam. Tapos nung nagkaroon naman ako ng kasunod, hindi ko rin mautusan, mas matapang sa akin yung nanay ni Rosel. Mas malaki siya, hindi ko siya puwedeng utusan. Amen. At saka napapansin ko malapit siya doon sa aming ama. Pag isang sabi lang niya, pag humingi ng pera, isang sabi lang, nandiyan na. Ang tagal ko palang naging malungkot dahil sa kaisipan na yun na ibinalanggo ko yung aking sarili. Amen. Kaya nung araw, imo-imo ako. Lagi ako nagkukulong, nag-iisa lang ako. Hindi ko alam kung sa akin ba minana ni Ariston yun. Hindi ko alam kung sa akin na minana yun, pero isang panahon ng buhay niya, inalagaan ko yung bata niya. Amen. Kaya ako nakuhang mina. So, maraming taong ganito. Ikaw ba ay bilanggo pa ng sitwasyon mo? Ikaw ba ay binalanggo mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi na pala dapat pinalaya ka na ng Panginoon? At ngayon, maraming naririto. Marami sa mundo na ngayon na nandun sila sa isang sitwasyon na kailangan nila ng tulong para makalaya. At ano magpapalaya sa kanila? Salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Amen? Tulungan natin yung mga tao na alam natin na nandito sa ganitong sitwasyon. Pero hindi naman agad-agad, hindi madali, pero sabi nga, proseso. Hindi isang beses lang makakausapin mo. Kumbaga, mag-e-establish ka ng relasyon sa tao na to. Amen? Hindi naman pupunta ka sa isang ikaw makasalanan ng buhay mo. Alam mo ba kung bakit ka naghihirap, bakit ka nagkakasakit? Kasi nasa kasalanan ka. Hindi naman gano'n. Sabi nga, meron pa rin compassion, meron pa rin grasya. Dahil ang Panginoon, hindi naman tayo dinuro-duro at sinabing makasalanan tayo. Amen? At ang verse dito ay nasa part C. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Kaya nga marami ding mga churches, meron silang prison ministry. Bakit? Yung mga preso doon, hindi naman makakatanggi. Hindi sila makakaalis eh. Hindi katulad nung pinupuntahan mo sa bahay, bigla sasabihin, ay nanay, nilakad ako eh. Pasensya na, hindi kita makakausap ngayon. Pag sinabi mong pwede ba kitang bisitahin? Ngayon na ba? Kasi may pupuntahan ako. Na-experience nyo na ba yun? Pero yung mga preso na to, naghihintay lang. At marami na nasa bilangguan, doon nakakakilala sa Panginoong Yesus. Kasi karamihan doon, nalilimutan na ng kanilang pamilya. At dahil may matyagang pumupunta at nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. At maraming dating mga bilanggo, nagpapastor na ngayon. Amen? At nung sila'y naging pastor, ang ministry na nila ay pumunta sa mga kulungan. Amen? Naitanong ni Pastor Ari sa isang preaching niya kung ano yung biggest prison in the world. Hindi in terms of size. Alam nyo ba, niresearch ko,
Alam niyo ba kung ano nasa Pilipinas? Yung Muntinlupa. In terms of population, dahil ganun karami ang preso. Yung ibang mga kulungan, malalaki yung kanilang kulungan. Yung iba, gusto pang maging nagpapakulong na kusa. Yung mga beggars. Talagang gumagawa sila ng di maganda para makulong. Bakit? Eh kung sila'y taong grasa, wala silang bahay, pero sa preso, may tinutulugan sila, meron silang bubong, may tinutulugan. Sila'y walang pagkain, umaasa sa limos, pero sa kulungan may pagkain na isinusupply sa tamang oras. Amen? Masarap ang buhay. Pahiga-higa lang sila doon, although meron silang tinatawag na community service. O may gagawin sila. May oras sila ng pag-exercise, may oras sila na may ginagawa rin. Pero, mas masarap ang buhay nila sa preso, kaya nagpapakulong na lang. Pero hindi sa preso ng Muntinlupa. Amen? Nakita nyo ba? Nasa mga pinapalabas, para silang sardinas. Kaya pag may nagkasakit na, ano nga yun, yung ganon, bulutong. Isa, sabi ko, parang siomay. Naalala ko doon yung siomay. Hawa-hawa. Diba? Kaya pinakamaraming namatay yung nasa kulungan nung nagkaroon ng COVID. Amen? Hindi agad na ilabas yung nagkaroon ng COVID. Hawa-hawa, hawa-hawa na. Para silang sardinas. Napakahirap. Ano ang ibinibigay natin? Pag-asa ng kalayaan. Kasi minsan, pag matindi yung krimen na ginawa nila, hindi sila makalaya doon. Iyon yung, sabi nga, paulit-ulit na bumabalik sa kanila yung krimen na ginawa nila hanggang yung konsensya na hindi matahimik yung kanilang konsensya. Amen? Iyon yung talagang may mga konsensya pa. Pero marami, iniwanan na ng kanilang konsensya na madali na sa kanila yung pumatay, madali na sa kanila yung gumawa ng mga krimen, madali na sa kanila yung gumawa ng mga karumal-dumal na hindi mo maiisip na nagagawa ng tao. So, maging agent tayo, maging ahente tayo na nagpapalaya sa mga nakakulong. At yung panghuli, go to the oppressed, pumunta sa mga inaapi. Hindi ko alam kung totoong nangyayari ito sa totoong buhay, pero pag nanonood kayo ng mga drama, na hindi matapos-tapos ang paghihirap ng bida dahil lahat ng pang-aapi ay ginawa na. Diba? Kinuha yung bahay, kinuha yung pagkakakitaan, pinatay ang pamilya. Hindi ko alam kung ano pa yung pwedeng gawin. May mga taong ganyan ang karanasan. At alam nyo kung sino pa yung mga oppressed? Yung nasa number 4, mga preso, mga nakakulong, hindi sila nakakaramdam ng kapayapaan. Yan yung mga oppressed, walang kapayapaan. Hindi sila makaramdam ng kaginhawaan. Parang, kailan ba matatapos yung paghihirap ko? Kaya yung iba, nagpapakamatay. Hindi na nila makita. Ang way out nila ay lumisa na lang sa mundo na to para matapos na yung kanilang paghihirap. Amen? Sino pa yung mga oppressed? Sabi nga, hindi ko matandaan yung isang
May isang kasing character sa Bubblegum. Nanonood ba kayo ng Bubblegum? Ha? Yung masungit. May isa pa, si Betong yung si Betong yung kasi nung anniversary sila ni ni Jillian. Ako si Anthony. At alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Antonieta? Kinuha yun sa pinadok doon yung salitang punyeta. O ngayon, alam niyo na. Na kung paano sila magsalita, parang bagsak na yung tao nakausap nila, pero inaapak-apakan pa. Parang suko ka na nga pero hindi pa masyahan, aapak-apakan ka pa. Amen? Totoong nangyayari yan, hindi lamang sa drama sa TV. Amen? Kailangan api-apihin muna yung bida. Tapos sa huli, saka siya magtatagumpay. Pero may hinahayaan ng Panginoon na mangyari. Kasi gagamitin ng Lord yung mga pinagdaanan mo para ipakita kung paano sila aalisin sa kanilang sitwasyon, paano sila palalayain, at paano sila magiging matagumpay, lalaya sa pang-aapi ng iba. Amen? At ang sabi sa salita ng Diyos, sa letter D, to set the oppressed free. Sinuko ako upang palayain ang mga inaapi. Bakit? Kasi pagkakampi na nila ang Lord, hindi na sila maaaring apihin. Amen? At bilang recap, sabi nga, the mission of Christ dedicated to us. Una, bumalik ka sa bayang iyong kinalakihan o sinilangan. Unahin mo, bakit ka dyan babalik? Dyan ka maraming kakilala. Dyan ka maraming malalapitan. Nandyan ang mga kamag-anak mo, nandyan yung mga kaibigan mo, nandyan yung mga dating naging malapit sa puso mo. Pangalawa, pumunta sa mga mahihirap. Maaring nandyan din yan sa bayang iyong sinilangan. Amen? Kung babalik ka sa lugar mo ngayon, hanapin mo yung mga mahihirap, yung mga walang alam patungkol sa Diyos. Pangatlo, pumunta ka sa mga bilanggo ng sitwasyon, bilanggo ng kasalanan, at hindi makaalis doon sa kasalanan na yun. Pang-apat, pumunta sa mga bulag sa katotohanan patungkol sa Panginoon Jesucristo. At panglima, pumunta sa mga inaapi. Bakit? Kailangan nila ng backup, kailangan nila ng kakampi. At alam nyo, ito yung mga madaling kausap. Kasi ang hanap nila talaga yung kakampi. Pag may nakaaway ka, anong una mong ginagawa? Hahanap ka ng kakampi. Uy, alam mo ba si Mari, ganyan ang ginawa sa akin. Tapos dalawa na kayo. Ikakalat nyo na yung ginawa ni Mari. Amen? Madalas naghahanap ka ng kakampi. Isusumbong mo yung ginawa sa iyo. Amen? Wala tayong ibang pinakamatinding magiging kakampi, kundi ang ating Diyos. Amen? Kaya una tayong lahat ng yan, si Jesucristo ang kailangan. Lahat ng yan, yung salitang nagbibigay buhay ang kailangan. At walang iba yan, kundi mabuting balita ng Diyos. Salita ng Diyos na isinulat na sa kanyang Biblia. At bilang pagtatapos, ito nawa ay maging ambisyon o layunin ng bawat isa. Tulad ni Pablo sa Romans 15:20, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known.
so that I would not be building on someone else's foundation. Kaya't ginawa kong mithiin na maipangaral ang Ebanghelyo, hindi doon sa naipakilala na si Kristo, upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. So yung hahanapin natin, yung talagang hindi pa nakarinig, hindi pa nabuksan sa katotohanan, hindi pa napalaya sa kasalanan, yung talagang zero patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi tayo naghahanap ng miyembro na ng ibang iglesia. Hindi natin naghahanap ng miyembro na ng nandun sa tapat, sa across the street. May kanya-kanya tayo. Bawat iglesia ng Panginoon, may kanya-kanyang misyon. Bawat mananampalataya, may kanya-kanyang misyon. At pinakauna ay yung maipakilala, maibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Dala natin yung susi na magpapalaya sa kanila, yung susi na mag-aalis sa kanila sa kahirapan, yung susi na mag-aalis ng kanilang kabulagan. Kaya, huwag tayong maging marami. Yung alam natin, sabihin natin, ikalat natin, ibahagi natin sa nangangailangan. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.